Nangunot ang noo ni Gretchen sa narinig. Big Boss? Sinong Big Boss ba ang tinutukoy ng mga ito? Balita ko kamag-anak ni Mr. Ocampo, kaya kahit umaabsent siya araw-araw, hindi siya basta-basta natatanggal dahil malakas ang kapit sa itaas. Nais niyang mapairap. Nung nakaraan, inaakala ng mga ito na kahit kabit siya ni Mr. Ocampo, tapos ngayon naman kamag-anak, baka sa susunod, ibabalita na siyang asawa ni Mr. Ocampo. Kaya pala, no? Sikat na rin siya ngayon. Narinig mo namang balita sa kanya, di ba? Napakalaking eskandalong kinasasangkutan niya. Pagpapatuloy pa ng dalawa, kasabay ng kakaibang titig ng mga ito sa isa't isa. Sandali pang nag-usap ang mga ito bago lumabas. Nanatili namang tahimik si Gretchen. Wala sa plano niyang makipagbangayan sa ngayon. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang trabaho niya. Pagkatapos niyang makapagbihis, lumabas na siya ng locker room at tinanap si Ma'am Andrea. Dapat matagal na siyang nakabalik sa trabaho. Ang supervisor lang naman nila ang may ayaw, kaya natagalan siya sa pagbalik. Pero sigurado siyang walang leader na matutuwa sa dami ng absent niya at newbie pa siya. Kaya naman inihanda na lang niya ang sarili niya para sa seremon nito. Marahan siyang kumatok sa opisina ni Ma'am Andrea bago tuluyang pumasok sa loob. Magandang araw po, ma'am. Mahina niyang sambit. Mabilis na napatayo si Andrea, nakasalukuyang nakaupo sa kanyang swivel chair, uminom ng tsaa nang makita niya si Gretchen. Good grace! Kailangan maayos sa magiging pakikitungo niya kay Gretchen, lalo na't big shot pa naman ito. Sandali namang natigilan si Gretchen sa reaksyon ng supervisor nila. Gayunpaman, huminga siya na malalim bago nagsalita. Pasensya na po kayo at matagal akong nawala, Ma'am Andrea. Maayos na pong lagay ko ngayon kaya pumasok na po ako. Pagsisikapan ko pong di na lumiban pa. Pwede niyo po akong i-assign sa kahit sang department. Pagbubutihan ko pong trabaho ko. Subalit ang inaasahan niyang papagalitan siya ng supervisor ay hindi nangyari at kabaligtaran pa ang nangyari. Huwag kang mag-alala, Miss Miranda. Magaling ka naman sa trabaho mo, kaya hindi problema kahit ilang araw kang nawawala. Malumanay nitong wika. Napakurap-kurap si Gretchen. Seryoso ba tong supervisor nila? By the way, kamusta ang pakiramdam mo nitong mga nakarang araw? Baka may nararamdaman ka pang iba. Pwede ka namang mag-day off pa ng 2 araw pa. 2 days off? Mabilis at mariin na umiling si Gretchen. Naku, hindi na po kailangan, Ma'am Andrea. Ayos na po talaga ako at magtatrabaho na po ako. Di komportable si Gretchen sa ngiti ni Ma'am Andrea ngayong araw. Noon pa lang nakarang linggo nang sinabihan siya nitong magpahinga nang tumawag siya. Kakaiba na ang pakiramdam niya, para bang may mali. Mas concern pa nga ang supervisor niya sa kanya kaysa sa mga magulang niya. Pero baka naman, sadyang mabait lang talaga si Ma'am Andrea. Okay, kung gano'n papayagan kitang magtrabaho. And since galing ka sa Dynamic Wheels, I'm sure di ka pamilyar sa galawan dito sa Dynamic Luxury. Kailangan mo pa ng period of adjustment para masanay ka. Tumingin-tingin ka lang muna sa mga kasama mo para matuto ka. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Gretchen. Inihanda niya ng sarili niya para sa trabahong to kahit sigurado siya sa sarili niya na kaya niya nang magtrabaho. Mukhang walang yatang tiwala ang supervisor nila sa kanya. Alam ko na po ang pasikot-sikot sa Dynamic Luxury, Ma'am Andrea, kaya po pwede na po ako magsimula sa main job ko, giit pa niya. Wala pa kasing bakante sa sales position ngayon, paliwanag ni Ma'am Andrea. Nalungkot naman si Gretchen sa narinig. Masaya siyang lumipat sa Dynamic Luxury noon dahil alam niyang maraming luxury cars sa kumpanya at mataas ang komisyon. Subalit ngayong walang bakanting sales position, ano na lang ang gagawin niya? Pero, Ma'am Andrea, sales champion po ako sa Dynamic Wheels ng halos 3 magkasunod na taon. Sigurado po ako magiging productive ako kapag nilagay niyo ako sa sales position. Huwag kang mag-alala, Miss Miranda. May inihanda akong trabaho sa iyo. Sumunod ka sa akin, ani Andrea. Nilala siya ni Ma'am Andrea sa isang opisina. Shortcut sa office controller ngayon. Pwede mong isaayos sa mga dokumentong nasa mesa. Pareho pa rin ang sahod mo at may bonus pang 10,000 every month. Nakangiti pa nitong bigkas. Nilagay niyo po ako sa clerical job? Gulat na tanong ni Gretchen. Yup. Sa lahat ng mga kasamahan mo dito sa Dynamic Luxury, ikaw ang pinakamagaling kaya ikaw ang napili ko sa posisyon na to. Kung may hindi ka naiintindihan, pwede kang magtanong sa akin. Magiliw pa nitong wika. Wala nang nagawa pa si Gretchen kundi ang tumango.
Binuklat-buklat niya ang mga dokumento sa mesa na pawang mga impormasyon ng mga customer at detalye ng kita na responsibilidad ng bawat empleyado. Sa pangkalahatan ang mga dokumentong to maaaring hawakan ng finance department kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa ng isang clerk sa Dynamic Luxury. Nang buksan niya ang computer, halos wala siyang makita doon na gagawin niya. Para bang sinadya lang siyang ilagay ng supervisor doon para maupo lang at walang gagawin. Lampas 5:00 ng hapon nang makalabas sa trabaho si Gretchen. Halos kalahating oras na naghintay si JP sa kanyang tiyahin. Tita, ano bang ulam natin ngayong gabi? Ang saya-saya ko po na sinundo niyo ako. Masiglang ani JP habang naglalakad sila palabas ng school gate. Di naman nagpanggap lang si JP sa sinabi niya. Hindi niya sinusundo ang mommy niya noon dahil malapit lang naman daw ang apartment nila sa paaralan niya. Minsan sinasabay na lang siya pauwi ng kapitbahay nila. Kahit nararamdaman niyang may tiwalang kanyang ina sa kanya dahil hindi na siya sinusundo ng mga ito, naiinggit pa rin siya sa isang bata na araw-araw sinusundo ng mga magulang nila at binibilhan pa ng merienda. Kahit na naramdaman niya may tiwalang kanyang ina sa kanya dahil hindi na siya sinusundo ng mga ito, naiinggit pa rin siya sa ibang bata na araw-araw sinusundo at binibilhan pa ng merienda. Nakangiti namang hinaplos ni Gretchen ang buhok ni JP. How about sweet and sour pork ribs? Gusto mo ba? Sandaling nag-isip si JP. Ramdam niya ang panunubig ng kanyang bagang. Gusto ko po yun. Malapit na sila sa may gate nang tumunog ang kanyang cellphone at nakita ang Kuya George niya ang tumatawag kaya't agad niya yung sinagot. Sakto din naman at kanina pa niya naisip na tawagan ng kapatid niya para makibalita. Kamusta ang lakad niyo, kuya? Tanong niya at di masyadong pinahalata kay JP ang pinag-usapan nila. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni George bago nagsalita. Hindi sumipot si Cynthia kanina. Nagpabook ulit ako ng appointment para bukas. Sandaling natahimik si Gretchen. Ayaw niyang pag-isipan na masama si Cynthia pero hindi niya maiwasang isipin kung ano nga ba ang motibo ng hindi nito pagsipot. Wala naman siguro siyang gagawin na di maganda bukas, hindi ba? Naalala niyang tanong. Hayaan mo na siya. Sinabihan ko na siya na ibibigay ko ang kalahati ng pera sa ibibenta naming bahay basta hindi siya gagawa ng kahit na anong gulo. May nag-deposit sa kanya ng kalahati ng bahay at makukumpleto ng proseso sa loob lamang ng 2 araw. Alam mo ba, Gretchen, napansin ko, mas lalong gumanda ang takbo ng negosyo ko ngayong wala na si Cynthia? Kwento pa ni George. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni Gretchen. Ang dami kong orders na natanggap ngayon at lahat sa isang address lang. Di ako sigurado kung malaking kumpanya sila. Walang tigil ang orders ngayong araw. Di naman ako nagpo-promote pero bigla na lang dumami ang customers ko. Mahina namang natawa si Gretchen. Ayaw mo pa nun. Mas lalaki pang negosyo mo ngayong marami ka ng customers. Patunay lang yan na maganda ang quality ng mga binibenta mo. Hindi ka na mahihirapan pa na magsimula ulit sa buhay mo sa hinaharap. Tama ka nga. Malapit na rin ang harvest season ng strawberries at cherries. Padadalan kita sa susunod na araw. Hindi naman na tumanggi pa si Gretchen. Nagdadalang tao siya at kailangan niyang kumain ng maraming prutas para maging malusog ang kanyang anak. Matapos na makausap, si George ay nakarinig siya ng busina. Unang lumingon si JP sa kaliwang bahagi. Nandito na po si Tito Demetrio, sigaw pa nito. Lumingon din si Gretchen sa direksyon kung saan nakatitig si JP at nakita ang isang pamilyar na kotse na madalas ginagamit ni Demetrio. Agad namang napansin ng lalaki ang mabigat na school bag ni JP. Hindi niya alam na ganyan pala karami ang libro ng isang 5 taong gulang na bata. Agad niya yung kinuha mula kay Gretchen para hindi na ito mahirapan ng pagbuksan ng pinto. Get in. Ang galing, di na natin kailangan pang maglakad. Natutuwang sambit ni JP. Napangiti si Gretchen na makita na umakit na sa backseat si JP sa maikli nitong mga binti at maayos na naupo. Di niya maiwasang malungkot habang iniisip na halos walang pakialam si Cynthia sa anak nito gayong napakabait ni JP. Marahan siyang napailing. Dapat di siya mag-isip ng mga negatibong bagay sa ngayon. Napalingon siya kay Demetrio na nakatitig sa kanya. Maaga kayata ngayon? Curious niyang tanong.
Walang masyadong trabaho sa opisina. Kaswal naman itong sagot. Napansin ni Demetrio na parang may nais sabihin si Gretchen, subalit nag-aalangan ito kaya't siya ang nagtanong. May sasabihin ka ba? Pilit itong ngumiti. May nangyari lang kasing kakaiba ngayong araw. What is it? May mga balita kasi na kumakalat sa buong Dynamic Luxury na may malakas daw akong backer sa Dynamic Group of Companies kaya marami daw akong pribilehiyong natatanggap. Napakurap-kurap naman sa Demetrio at hindi agad nakapagsalita. Backer? Siya bang ibig sabihin nito? Ayos ka lang ba? Tanong ni Gretchen na makitang natigilan si Demetrio. Napakurap-kurap ang lalaki bago tumungo. Yeah, I'm fine. Sandali pa tong tinignan ni Gretchen bago napatango-tango. Oh, okay. Back to the topic. Narinig ko sa mga kasamahan ko na kaya daw hindi ako natanggal sa trabaho ay dahil kamag-anak ako ni Mr. Ocampo. Hindi ba nakakatawa yun? Nakahinga na maluwag si Demetrio sa idinugtong ni Gretchen. Akala niya nabuking na siya. Well, kung sakaling mangyayari yung bagay na yun, wala na siyang choice kundi ang umamin na lang. Lihim namang pinagmasdan ni Gretchen ang reaksyon ni Demetrio para tingnan kung may sinabi ba ito kay Mr. Ocampo at tinulungan siya ng lalaki para hindi siya matanggal sa trabaho. Dapat siguro, sabihin mo kay Mr. Ocampo ang tungkol sa bagay na to. Baka kasi makarating sa tenga niya ang tungkol sa chismis. Nakakaya naman sa kanya. Nag-aalalang ani Gretchen. Baka mamaya, maapektuhan ang trabaho ng asawa niya. Dapat sinulit na nilang chismis na ipinakalat nila. Sana sinabi nilang nila na anak ako ng may-ari ng Dynamic Group of Companies na nagpapanggap lang na empleyado. Hindi ba't mas exciting yon? Dagdag pa niya. Umangat naman ang sulok ng labi ni Demetrio. May-ari ng Dynamic Group of Companies? Hindi ba't siya yon? Namumuro na talagang babaeng to. Bakit ba lagi nitong iniisip na matanda na siya? Pero sa kabilang banda, bakit nga ba hindi na lang sa kanya idinikit ang pangalan ng asawa niya? Bakit kailangan kay Jomar pa? Sa kaisipang yon, di niya maiwasang mainis at mapasimangot. Napansin naman ni JP mula sa rearview mirror ang reaksyon ni Demetrio, kaya naman hindi niya maiwasan na tanungin ang lalaki. Galit po ba kayo, tito? Napakurap-kurap si Demetrio. Napalingon naman si Gretchen sa lalaki. Marahan siyang umiling at ginulo ang buhok ng bata. Of course not. Talaga? Yup. At para maniwala ka na hindi ako galit, ililibre kita. Ano ang gusto mong kainin? Agad naman na nagningning ang mga mata ni JP. Sa narinig, bilog na bilog ang mga mata nito. Naimahan tulad mo sa isang tuta at halos maluha-luha pa. Kahit ano po ba, okay lang? Agad naman na lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Demetrio. Oo naman. Promise? Yes. Nung nasa amin pa ako, sinabi ko kay mommy ang mga pagkain gusto ko pero ayaw niya. Matagal ko nang pangarap na makakain ng pagkain na kagaya na sa mga classmates ko. Anito at napalabi pa. Nakita ni Demetrio kung gaano ko gusto ni JP na kumain ng pagkain na iisip nito kaya walang dahilan para tumanggi siya. Ano bang pangalan ng restaurant na gusto mong puntahan? Sandaling nag-isip sa JP at maya-maya napakamot ng ulo. Di ko po alam pero po kung saan yun matatagpuan. Curious naman na napasulyap si Gretchen sa kanyang pamangkin. Ano kayang nais itong kainin at ayaw pang sabihin sa kanila? Pero sa kabilang banda natutuwa siya at mukhang mas maayos ng kalagayan ng bata kumpara kagabi. Si JP nang nagmamando ng direksyon kay Demetrio kung saan sila pupunta na sinusunod naman ng lalaki. Pero may parte pa rin ang puso niyang kinakabahan. Pakiramdam niya, isang nakakatakot na lugar ang pagdadala nito sa kanila. Iliko niyo po pakaliwa, tito, tapos ihindo niyo sa gilid ng kalsada, then pwede po tayong maglakad na lang. Buwaba na sila ng sasakyan. Inawakan ni Gretchen ang kamay ni JP. Sa hindi inaasahan, humawak din to sa kamay ni Demetrio. Para tuloy silang isang mayamang pamilya na nagbabonding. Ilang sandali pa nakarating na sila sa isang maliit na barbecue restaurant. Dito mo ba gustong kumain? Tanong na Demetrio. Napakurap-kurap si JP bago marahang tumango. Napasulyap naman si Demetrio sa loob ng restaurant. Mukhang mainit sa loob at parang mausok pa. Di niya maiwasang mapangiwi. What kind of restaurant is this? Ayaw niyo po ba? Parang maiiyak nitong tanong sabay yugyog sa kanyang kamay na hawak nito.
Mukha tong aping-api na para bang kasalanan ng tanggihan nila ito. Wala nang nagawa pa si Demetrio kundi ang pumasok sa loob ng restaurant kasama sina Gretchen at JP. Nilibot niyang tingin sa paligid. Pakiramdam niya maliit lang ang lugar at literal na mainit nga. How does this kid find this ridiculous place? Pero dahil nangako siya, hindi na siya nagreklamo pa hanggang makaupo sila sa isang bakanting mesa. Tinitigan naman ni Gretchen si Demetrio habang pinagmamasdan niyang lalaki, pakiramdam niya hindi ito bagay sa lugar na yon. Maging ibang mga customers napapatingin na rin sa gawin nila. Binaliwala na lang yon ni Gretchen at nag-order na silang dalawa ni JP. Ilang sandali pa inihatid na ang order nila. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Demetrio na makitang hilaw ng mga tuhog na karne. What's that? Kakainin natin yan ng hilaw? Mahina namang natawa si Gretchen. Hindi no, tayo mismong magluluto nito. Ano? Di niya makapaniwalang tanong. Nasanay siya na nakanda na lahat sa pagkainan kapag kumakain siya. Pero ano tong pinagdalhan ng magtiyahin sa kanya? Magbabayad sila sa restaurant tapos siya pang magluluto? This is ridiculous. Ito ang unang beses mong kumain sa isang self-service grill barbecue restaurant? Curious sa tanong ni Gretchen na makita ang reaksyon ni Demetrio. Usong ganito sa panahon nila ngayon at halos lahat ng tao kumakain sa ganitong klaseng restaurant, lalong-lalo na mga katrabaho niya noon sa Dynamic Wheels. Ilang sandali pang nakatitig si Demetrio sa mga karneng nakahain sa harapan nila bago mabilis na umiling. Of course not. Kumakain din ako sa ganitong restaurant. Talaga? Yeah. Anito bago nagpunas ng pawis. Kung ganon, simulan na nating mag-ihaw. Masigla niyang ani. Napapalakpak sa tuwa si JP, lalo na magsimula na siyang magluto ng pork barbecue. Nang sulyapan niya si Demetrio, curious tong tumitingin sa paligid at may halo pang iwi na tila ba nandidire. Nagdududa tuloy siya kung totoo ba talaga ang sinabi nito sa kanya kanina. Pwede po ba sa akin ang unang naluto? Excited na tanong ni JP. Nakangiting tumango si Gretchen. Oo naman. Aniya at nilagay sa pinggan ni JP ang unang pork barbecue na naluto niya. Yehey! Inipan niyang barbecue na magsalita si Demetrio. Let me help. Napatingin naman siya sa lalaki. Sigurado ka? Yeah, marunong ako niyan. Presenta pa nito. Tumango siya at ibinigay ang tong kay Demetrio. Abala siya sa pag-aasikaso sa pagkain ni JP nang makaamoy siya ng sunog. Marasyang napalingon sa gawin ni Demetrio, subalit bago pa man siya makapagsalita, naunahan na siya ni JP. Tito, sunog na po yung pork! Napakurap-kurap si Demetrio at bagyang nataranta. Imbes ang tong ang gamitin nito para baliktarin ang pork, ang kamay nito ang ginamit. Ouch! Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong at agad na hinawakan ng kamay ni Demetrio na napaso. No, masungit itong sagot. Huminga siya ng malalim bago sinalubong ang mga mata ng lalaki. Bakit ba naman kasi kamay ang ginamit mo? Sinamaan naman ni Demetrio ng tingin si Gretchen. Nagulat ako kasalanan ko ba yon? Muli na namang bumuntong hininga ang babae. Mas lalo lang tuloy na dagdagan ang inis niya. Kung bakit ba naman kasi ito pang nagustuhan ni JP. Mas matutuwa pa siya kung sa isang fine dining restaurant ang request nito. Pinagluto na nga siya tapos ang init-init pa ng lugar. Di niya tuloy mawari kung anong nagustuhan nila sa ganitong klase ng restaurant. Dugyutin pa ang lugar. Nasa ganon siyang kaisipan na bigla nilang hanapin ni Gretchen ang daliri niyang napaso, dahilan para mapapitlag siya. Bakit mo hinipan? Masungit pa niyang tanong. Sabi mo kasi masakit. Anito at hinipan pa ulit ang kanyang daliri. Jeez, di ba nito alam kung ano magiging epekto nun sa kanya? Masakit pa ba? Napakurap-kurap siya at tila nahihipnotismong tumango. Hindi na. Huminga na malalim si Gretchen at binitawan ng kamay hawak-hawak nito saka kinuha ang tong mula sa kanya. Ako na ang mag-iihaw at baka mapasok ka na naman. Pero kumain ka na lang. Anito at nilagyan din siya ng nalutong barbecue sa kanyang pinggan. Mataman niyang pinanood si Gretchen na nag-iihaw habang inaasikaso din ito si JP na makakain ng mabuti. Akmang tutulungan nito si JP sa pagbabalat ng hipon nang pigilan niyang babae. Ako na. Sandali siyang tinignan ni Gretchen na para bang pati pagbabalat ng hipon ay hindi siya marunong. Nang makita nito ang kanyang reaksyon, bahagya pang natawang babae. Okay, sige, ikaw na.
Nagpatuloy sa pag-iihaw si Gretchen na mapansin niya na di pa ginalaw ni Demetrio ang laman ng pinggan nito. Bakit di ka pa kumakain? Nagangat naman ang tingin ng lalaki mula kay JP. Iniintay kitang matapos para sabay na tayong kumain? Bahagyang nagulat si Gretchen sa sagot ni Demetrio. Di niya inaasahang ganon ang gagawin ng lalaki. Gayunman, lihim siya napangiti at nagpatuloy sa pag-iihaw. Sobrang saya ni JP sa naging hapunan nila. Naglalakad sila pabalik sa sasakyan nang mapadaan sila sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga stuffed toys. Imbes magpatuloy si JP sa paglalakad, napakaw ang atensyon nito sa mga laruan. Pareho silang napatingin ni Demetrio sa kanyang pamangkin. Gusto mo ba bumili tayo ng teddy bear? Malumanay niyang tingin. Sandali pang napatitig si JP sa mga laruan bago marahang umiling. Hindi po. Sigurado ka ba? Muli niyang tanong. Marahan namang tumango sa JP. Nasanay siyang hindi na pagbibigyan ng kanyang mommy sa tuwing may gusto siyang bilhin dahil dagdag lang sa gastos. Ayaw niyang ganun din ang isipin ng tito at tita niya. Napatitig si Demetrio sa pamangkin ni Gretchen. Di niya alam lahat ng detalye ng pagpapalaki ni Cynthia sa anak nito, but all he can say is, she's not just an awful wife to George, but also a terrible mother to JP. Huminga siya na malalim bago nagsalita. Pumili ka ng 3 pinakagusto mo. Akong magbabayad para sa'yo? Napatingin si JP sa kanyang tito Demetrio. Kahit na laging malamig ang ekspresyon sa mukha nito, alam niya napakabuti nito sa kanya kaya di niya maiwasan na mapangiti at yumakap sa mga binti nito. Nanigas naman si Demetrio sa kinatatayuan niya. Di niya inaasahan ang ginawa ni JP. Para bang may mainit na bagay ang waplos sa puso niya. Ang resulta, pumili si JP ng 3 malalaking stuffed toys. Plano niyang itabi to sa pagtulog niya mamayang gabi. Sobrang saya niya. Thank you po, Tito Demetrio. Kapag baby na po kayo ni Tita, sobrang swerte niya po kasi po ang bait-bait ninyo. Di naman nakapagsalita si Gretchen. Pakiramdam niya, tinamaan siya ng sinabi ni JP. Mabait naman si Demetrio pero di niya pa rin kayang sabihin sa lalaki ang sekreto niya. Sandali pa silang namasyal subalit makalipas ang ilang minuto, napagod na si JP kaya naman napagpasyahan ni Demetrio na buhati na ang bata hanggang makatulog na ito sa mga bisig ng lalaki. Uwi na ba tayo? Tanong ni Demetrio habang naglalakad sila palabas ng park. Napasulyap naman si Gretchen kay JP. Mukhang kailangan na talaga nating umuwi. Natatawa niyang sambit. May katabaan pa naman si JP kaya't sigurado siyang mabigat ito. Pero sa bagay, malakas naman si Demetrio. Kaya nga siyang buhatin ng lalaki eh. Isa pa, pagod pa rin ang mga paa niya. Ano kaya kung ako magmaneho pa uwi? Suhestyon niya. Sinulyapan siya ni Demetrio bago umiling. Marami kang iniisip, kaya hindi mainam na ikaw ang magmaneho. Bahagya naman siyang natigilan. Hindi niya inaasahan na mahahalatayin ni Demetrio kahit wala naman siyang sinasabi pero totoo naman talaga na maraming laman ang utak niya kanina pa. Kahit na mukhang maayos na si JP, hindi niya pa rin maiwasan na mag-alala. Bukas ng schedule na Cynthia at ng Kuya George niya sa Civil Affairs Bureau. Pakiramdam niya hindi talaga magiging madali ang lahat at mukhang may binabalak na hindi maganda si Cynthia. Lagi tong galit sa kapatid niya dahil ayaw ni Cynthia sa negosyo nito. Ginawa naman ng kuya niyang lahat para mapasaya si Cynthia at ibinibigay nito lahat ng gusto ng babae sa abot ng makakaya nito. Kaya din siguro hindi maiwan-iwan ni Cynthia ang Kuya George niya kahit pa may kinakalantari na itong iba. Kapag hindi pa natuloy ang divorce process nila bukas, malamang sa malamang plano ni Cynthia na pahirapan si Kuya. Nag-aalala niyang wika. Umangat naman ang isang kilay ni Demetrio bago napasulyap sa natutulog na si JP. Sinigurado muna niyang mahimbing ang tulog ng bata para di nito marinig ang pinag-uusapan nila. Huwag muna silang masyadong isipin. Matalino naman siguro si Kuya George. Nakagawa ng malaking kasalanan si Cynthia. Wala naman sigurong matinong lalaking magpapauto pa rito. Malungkot na umiling si Gretchen at mapait na napangiti. Masyadong maawain ang kapatid ko, Demetrio.
May mabuting epekto naman ng pagiging mabigat at maunawain pero minsan nagagamit yon para abusuhin ng isang tao. Gaya na lang ng masyadong mabait ang kuya niya sa kanya, kaya umasa siya dito nung maliit pa siya. At dahil mabait ang kuya niya, madalas din itong inaabuso ng kanilang ina. Nag-aalala siya na baka patatawarin pa rin ito si Cynthia at babalikan pagkatapos ng lahat. At kapag nangyari yon, lolokohin na naman ito ulit ang kanyang kapatid. Kilala ni Cynthia ang kapatid ko, samantalang halos wala palang alam si kuya sa kanya. Marami siyang alam na pupwede niyang gamitin para mapasunod ang kapatid ko sa kung anumang gusto niya. Nag-aalala ako sa kanya at kay JP pagpapatuloy niya. Nakita ni Demetrio ang labis na takot at pag-aalala sa mukha ni Gretchen. Alam niya rin ang ugali ni Cynthia. Ito ang klase ng babae na mahirap pakiusapan at makasarili. Pinakaayaw niya ang ganong klase ng ugali ng isang tao. Kung siya lang masusunod, madali lang sa kanya na resolbahin ang problema ni Gretchen, pero alam niya rin na ayaw nitong nakikialam siya sa personal nitong buhay at masali sa problema ng magulo nitong pamilya, kahit na ayos lang naman yon sa kanya. Kung sakali man at magkaroon ng problema ang kapatid mo kay Cynthia, pwede kayong humingi ng tulong sa akin? Seryoso nitong sambit. Tipid namang napangiti si Gretchen. Naalala niyang nangyari sa broadcast newsroom nung nakaraan. Si Demetrio ang tumulong sa kanya para mabaligtad ng sitwasyon at malinis ang pangalan niya. Pero sa kabila ng naitulong nito, alam niyang may mga bagay na hindi nito kayang gawin. Ano lang ba ang katayuan ni Demetrio? Driver lang to at magkapareho lang sila ng estado. Ayaw niya rin na mag-alala to sa mga bagay na related sa kanya, lalo pat sobrang laki na ng naitulong ng laki sa kanya nitong mga nakaraan. Maraming salamat, Demetrio. Aniya kahit na wala siyang plano na istorbohin pa ang lalaki. Habang nalulunod siya sa mga tulong na naibigay ng lalaki, mas lalo lang siyang papatay ng konsensya niya sa mga lihim na itinatago niya dito. Mas mahihirapan siyang bayaran ng utang na loob niya sa sarili niyang asawa. Di nagtagal, dumating na sila sa apartment complex na tinutuluyan nila. Si Demetrio pa rin ang may karga kay JP kahit na nagpresenta na si Gretchen. Habang paakyat sila sa kanilang unit, napasulyap si Demetrio na nakapikit na si JP. Noon, akala niya istorbo lang ang mga bata sa buhay. Unay wala namang bata ang may gusto sa kanya dahil natatakot sa itsura niya kahit na hindi naman siya pangit. Pangalawa, hindi niya rin masasabi na gusto niyang presensya ng mga bata. Pero simula nang mapalapit si JP sa kanya, nagbago ang pananaw niya. Di naman pala masama ang presensya ng isang bata sa buhay niya. Katunayan nakakatuwa pa nga at magaan sa loob. Sa hindi sinasadya, napasulyap siya kay Gretchen. Ano kayang pakiramdam na bumuo ng ganitong klaseng pamilya kasama ng babae? Nasa ganon siyang kaisipan nang mag-vibrate ang kanyang cellphone habang nagtatype ng password sa pinto ni Gretchen. Akala niya tungkol lang sa kumpanyang tawag, pero nang makita niyang laman ng screen, mabilis na nagsalubong ang kanyang kilay. Bukas na ang pinto, Demetrio. Pasok na kayo para makapagpahinga ka na. Pukaw ni Gretchen sa atensyon niya. Bumalik sa kanyang wisyo sa Demetrio at tinago sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone at inilapag si JP sa kama. Maraming salamat, Demetrio. Tinangoan lamang siya ng lalaki. Matulog ka na, may trabaho ka pa bukas? Nang mabanggit nitong trabaho niya, bahagya siyang napasimangot. Mukhang gaya kanina, ilalagay na naman siya ng supervisor nila sa opisina. May problema ba? Untag ni Demetrio sa pananahimik niya. Huminga siya ng malalim bago na pagpasyahan na ikwento sa lalaki ang nangyari kanina. Hindi niya may paliwanag kung bakit parang magaan ang loob niyang sabihin sa lalaki ang nangyayari sa buhay niya. Ganun ba? Ayaw mo ba sa loob ng opisina? Tanong pa nito. Nakanguso siyang tumango. Pakiramdam ko, parang sumasahod ako ng walang ginagawa. Hindi ba't unfair naman yun? Pagmamaktol pa niya. Sandali siyang tinitigan ni Demetrio. Napagtanto niyang mukhang napasobra na siya ng kwento, kaya hilaw siyang napangiti. Pasensya ka na. Malalim na palang gabi. Magpahinga ka na rin. Hindi ba't dapat dun ka matutulog sa silid ko ngayon? Napakurap-kurap siya at agad na nag-init ang kanyang pisngi. Oo nga pala. Yun nga palang pinag-usapan nila kanina. Subalit nang mapasulyap siya kay JP, nakita niyang mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya na ipinagpapasalamat niya. Mukhang di yata mangyayari yan ngayong gabi. Aniya, bago napalingon kay Demetrio. Isang emosyon agad dumaan sa mga mata ng lalaki na hindi nakaligtas sa kanya.
Hindi nga lang siya sigurado kung tama bang nakita niya dahil muli na namang naging blanco ekspresyon nito. Pero sa tingin niya nadismaya to o baka nag-iilusyon lamang siya. Huminga ng malalim si Demetrio bago tumango. Okay, good night. Pilit siyang ngumiti kay Demetrio. Good night. Tumalikod na ang lalaki at naglakad papunta sa pinto. Pero bago to lumabas, muling lumingon si Demetrio sa kanya. Huwag mo nang masyadong alalahanin ang tungkol sa nangyari sa trabaho mo. Magiging maayos din ang lahat. Seryoso nitong wika bago tuluyang nilisan ng silid. Naiwan naman siyang natigilan. Ano kayang ibig sabihin nito sa mga katagang yon? Bakit pakiramdam niya tinutulungan siya nito? Pero imposible naman, di ba? Driver lang naman si Demetrio. Ano nga bang kaya nitong gawin gayong mas mataas ang posisyon ng kanyang supervisor kaysa sa lalaki? Kinabukasan, maaga siyang gumising para magluto ng almusal. Bahagya pa siyang nagulat na makita si Demetrio na nakaupo na sa salas at nakabihis na habang seryosong nakatingin sa screen ng cellphone nito. Tumikhim siya para kunin ang atensyon ng lalaki. Good morning, Demetrio. Bati niya sa lalaki. Nag-angat naman to ng tingin sa kanya, subalit kakaiba ang aura nito ng umagang yon. Dati namang hindi ngumingiti ang lalaki pero mukhang mas malamig ang ekspresyon nito kaysa sa nakasanayan. Morning. Maaga akong aalis ngayon dahil may importante akong gagawin. Di mo na ako kailangan ipaghanda ng almusal? Wala sa sarili siyang napatango at tinatid tanawang asawa hanggang sa makalabas na ito ng apartment nila. May nangyari kayang di maganda kaya mukhang bad mood ng lalaki? Abala ang isipan niya na makarinig siya ng hikbis sa may pintuan ng kanyang silid. Paglingon niya, nakita niya sa JP na umiiyak, kaya mabilis na tong nilapitan. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala niyang tanong. Humihikbi naman tong umiling. Sorry po, tita. Yakap-yakap po kita kagabi kaya hindi ko nagtabi ni Tito Demetrio. Galit po siguro siya kaya umalis na siya kaagad. Napakurap-kurap siya at hindi maiwasang magulat. Posible bang yon ang dahilan kaya wala sa mood si Demetrio? Nais ba siya nitong makatabi? Pero muling sumagi sa isipan niya na ayaw nitong pumasok siya sa silid ng lalaki, kaya imposible ang sinasabi ni JP. Maraming tanong ang naglalaro sa isipan niya at nahimasmasan siya ng pumalahaw na ng iyak sa JP. Ilang minuto pa niya itong inalo bago kusang tumigil. Hindi galit si Tito Demetrio mo, okay? May trabaho lang siya na kailangan asikasuhin ng maaga, kaya umalis siya kaagad. Talaga? Hindi siya umalis dahil sa akin? Inosente nitong tanong. Masuyo siyang ngumiti bago umiling. Of course not, kaya huwag kang umiyak, okay? Ayaw mo naman sigurong mag-alala kami ng tito mo sa'yo, di ba? Sunod-sunod naman na naging pagtango ni JP, kaya nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos niyang maihatid sa paaralan si JP, dumiretso na siya sa Dynamic Luxury. Matapos siyang makapagpalit ng uniform, agad siyang pinatawag ni Ma'am Andrea sa opisina nito. May importante daw po kayong sasabihin sa akin, Ma'am Andrea. Kinakabahan niyang sambit. Baka mamaya bibigyan na naman siya nito ng kung ano-anong weird na trabaho. Matamis nang umiti si Ma'am Andrea, dahilan para mas lalo pa siyang makaramdam ng pagkaasiwa. Ganito rin ang babae kahapon eh. Congratulations, Miss Miranda. May inilaan akong sales position para sa'yo. Mabilis na balitan ng saya ang kabang nararamdaman niya. Totoo po ba, ma'am? Ibig sabihin hindi na ako magiging isang office clerk ngayong araw? Paninigurado pa niya. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Ma'am Andrea. Of course! Congratulations once again, Miss Miranda. Magiliw nitong sambit. Halos mapatulon siya sa tuwa pero maya-maya lamang ay natigilan siya. Bakit ganon kabilis siyang nilipat sa sales position? Sa kaisipang yon, sumagi sa isipan niya mga katagang sinabi ni Demetrio kagabi. Posible nga kaya talaga na ang asawa niya ang may kagagawa ng lahat? Pero paano? Ganon ba talaga kamakapangyarihan ang boses ng isang dynamic group of companies? Driver, gayon pa man ay wala na siyang panahon pa para magtanong sa kanyang supervisor tungkol sa iba pang detalye ng pagkakalipat niya dahil agad din naman siya nitong idinismiss. Lumabas siya ng opisina ni Ma'am Andrea at nakasalubong ang dalawang empleyado na narinig niyang nag-uusap sa locker room kahapon. Naalala niyang masama ang tingin ng mga ito sa kanya nung nalaman ito na sa opisina lang siya inilagay, pero nakapagtataka na magaan ang aura ng mga ito na humarap sa kanya ngayon. Magandang umaga, Miss Gretchen. Magkasabay na bati ng dalawa.
Awkward man, pilit pa rin siyang umingiti. Trabaho ang hanap niya, kaya kahit na makipagplastikan siya sa mga ito, hindi yon problema sa kanya. Ang importante, kumita siya para sa kapakanan nilang dalawa na magiging anak niya. Magandang umaga rin sa'yo, ganti niyang bati. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa sales department, subalit mas lalo lang lumala ang pagtataka niya sa magaang pakikitungo ng mga kasamahan niya sa kanya. Kahit na magpasalamat siya, nakakapanibago pa rin. Master Colin, hindi po ba't ayaw ni Miss Miranda na makialam kayo sa mga bagay na tungkol sa kanya? Ani Jomar. Pinukol ni Demetrio ng isang nakamamatay na tingin sa Jomar. Nagsisimula na naman ang lalaki sa pagiging chismoso nito. Gusto mo talagang bawasan kong bonus mo, no? Malamig niyang turan. Agad na nagseryoso ang mukha ni Jomar sa narinig. Curious lang naman kasi siya kung bakit inayos ng boss niya ang mga bahay sa trabaho ni Miss Miranda at kung paano nito yon ginawa. Nagtatanong lang naman ako, Master, aniya at hilaw na natawa. I don't want you to ask me. Masungit na ani Demetrio at nagpatuloy na sa ginagawa nito. Gaya ng naipangako niya nung nakaraan, wala siyang ibang nais kundi mabuhay ng payapa ang asawa niya at walang sagabal sa nais itong gawin. At ang ayaw lang naman ito ay makialam siya sa bagay na tungkol sa pamilya ng babae. Ang pinakakialaman niya ngayon ay tungkol sa trabaho nito, kaya hindi yun counted. Wala namang mali siya ang ginagawa niya. Mabait to sa kanya kaya natural lang na suklian niya ang ginagawa ng babae. Naging abala ang Dynamic Luxury dahil hindi pa kasi simula ng Christmas event nila. Walang patid sila sa pag-welcome ng mga guest. Kaka-break lang niya na makita ang isa sa mga kasamahan niya tumatakbo papunta sa gawin niya. Nagtataka niya itong tiningnan. May problema ba? Miss Gretchen, may isang customer na gustong ikaw mag-asikaso sa kanya. Mukhang hindi basta-bastang VIP lang at parang kilalang kilala ka niya. Humahangwas itong wika. Talaga? Sunod-sunod naman na naging pagtango nito. Oo, nakasuot siya ng isang frameless eyeglass. Unang tingin pa lang mayaman talaga at saka sobrang pogi niya. Bilisan mo na, dali. Natataranta nitong wika at ipinagtulakan siya palabas ng pantry. Mukhang mayaman at gwapo. Tinangoan ni Gretchen ang kasamahan niya at naglakad na papunta sa VIP room. Kumatok siya na isang beses bago nagsalita. I'm coming in, Mr. Inoue. Formal na bati ni Gretchen. Nagulat naman si Anthony sa narinig. Wow, hindi ko nabanggit sa kasamahan mo ang pangalan ko. Paano mo nalamang ako ang naghahanap sa'yo? Wala naman siyang ibang nakilalang mukhang mayaman at napakagwapo nitong nakaraan, kundi ang kapatid ng kaibigan niya. Sabi po kasi ng kasama ko, mayaman at gwapo. Di ba tangkop naman ang description niya sa'yo? Wala naman sigurong di matutuwa kapag pinuri, lalo na't isang magandang babae ang nagsabi, kaya napangiti na rin si Anthony. Narinig ko kasi mula kay Kendra na dito ka na nagtatrabaho kaya personal talaga kitang binisita para pasalamatan sa photoshoot nitong nakaraan. Nahihiya namang umiti si Gretchen. Hindi niyo na po kailangan pang pasalamatan, Sir Anthony. Binayaran niyo naman po ng maayos ang serbisyo ko. May prinsipyo siyang tao. Binayaran siya kaya't normal lang nagagawa niyang trabaho niya nang walang inaasahang pasasalamat mula sa lalaki. Isa pa, hindi naman naging normal ang photoshoot nila dahil sa nangyari nung nakaraan. Isang candid photo lang ang ginamit ng mga ito kaya parang wala rin siyang masyadong naging ambag. Maganda ang naging outcome ng public advertisement at umani ng mga positibong komento kaya pasasalamatan pa rin kita, pagpupumilit ni Anthony. Alam ni Anthony na maganda ang relasyon ni Gretchen at Kendra at bilang mabait na kapatid, may concern din siya sa kaibigan nito. At isa pa, nais niyang kunin si Gretchen mula sa Dynamic Group of Companies para magtrabaho sa kumpanya niya. Palihim niyang sinuyod ng tingin ang kabuuan ni Gretchen. Kahit na isang simpleng damit uniforme lang suot nito na may kasamang isang old-fashioned hairnet sa ulo, napakaganda at elegante pa rin tingnan ng babae. Bagay na bagay itong maging mukha ng Inoue Jewelry. Isa pa, nais niyang malaman kung anong tinatakbo ng utak ng siraulong Colin na yon. Napakaganda ng asawa nito. Hindi nito itinago sa sarili nitong pamamahay bagkos, pinagtrabaho lang sa isa sa mga branch ng negosyo nito. Paano naman naatim ng lalaki na gawin yon kay Gretchen? Mukhang mas maaalagaan pa niyang babae kung sa kanya ito mapupunta. Napangiti si Anthony sa naisip niya. Magaling talagang kumilatis ang mga mata mo, Miss Gretchen.
Pero kung itsura at yaman lang naman ang pag-uusapan, hindi ba't bagay din ang asawa mo sa aspetong yon? Bahagyang nagulat si Gretchen. Kaswal lang naman niyang pinuri si Anthony at hindi inaasahan na tatanggapin yon ng binata. Mukhang maliban sa pagiging mabait, may pagkapilo din ng lalaki. Tipid naman siyang napangiti bago nagsalita. Ordinaryong tao lang naman ang asawa ko, Sir Anthony. Totoo na may itsura siya pero kung yaman lang ang pag-uusapan, wala siya ng mga bagay na yon dahil sa pagiging driver lang naman ang trabaho niya. Kayo po ang presidente ng Inoue Corporation. Parang wala na po yatang makakapantay sa inyo. Dagdag papuri pa niya. Marahan namang umiling si Anthony sa naging pahayag niya na hindi totoo na walang makakapantay sa akin, Miss Gretchen. Alam mo bang may isang tao pang angkop sa description mo sa akin? Parang kapareho yata siya ng apelido ng asawa mo. Sandaling napakurap-kurap si Gretchen bago napatango-tango. Si Master Colin po bang ibig ninyong sabihin? Naku, iba po yun. Hindi ba't matanda na po siya? Mas gwapo kayo sa kanya kahit sigurado ko mas maraming babaeng mahuhumaling sa inyo. Matanda? Nais matawa ni Anthony sa paglalarawan ni Gretchen sa sarili nitong asawa. Paano mo naman nasabi na matanda na si Master Colin? Kaswal niyang tanong. Pinanood naman ni Gretchen ang kakaibang kilos ni Anthony pero hindi siya nagpahalata. Naisip ko lang, tsaka feeling ko tama naman ako. Hinuha ko siguro mga nasa at least 40 or 50 years old na si Master Colin. Kung di lang magtataka si Gretchen, bumunghalit na ng tawa si Anthony. Kawawang Colin, dahil sa ginawa nitong pagpapanggap na pagkamalan pang matanda na, nakakatawa. Mula sa mukha ni Gretchen, bumaba ang tingin ni Anthony sa daling nitong may suot na singsing. Balita ko isang biglaang kasal ang naganap sa inyong dalawa ni Demetrio. Kilala mo na ba talaga siya ng lubusan? Alam mo ba kung anong lahat ng bagay tungkol sa kanya? Sunod-sunod niyang tanong. Halos wala namang alam si Gretchen kay Demetrio. Hindi nga niya alam ang pangalan ng lalaki at nalaman niya lang na nasa Civil Affairs Bureau na sila. Pero wala naman siyang balak na ipagsabi sa kanila ang tungkol sa kanila. Isa lang naman ang masasabi ko. Mabuting tao po ang asawa ko, Sir Anthony. Tipid niyang sagot. Totoo naman ang sinasabi niya. Wala nga siyang pagsisisi na ang lalaki ang pinakasalan niya. Lihim namang napaismet si Anthony. Ito ang nagsimula na itago ang sariling katauhan sa mismong asawa nito kaya hindi siya masisisi ng lalaki kung magiging mababa ang tingin niya dito ngayon. Si Colin ang isang malaking halimbawa ng taong walang puso. Napakasinungaling pa. Sigurado siyang nagpapanggap lang to bilang driver dahil ayaw nitong makinabang si Gretchen sa yaman nito. Madamot. Tsaka mabuting tao. Really? Pwede palang ilarawan kay Colin ang katagang yon? Colin is famous for his non-iron-blooded coolness. Sa 10 taong tatanungin mo, siyam sa kanila ang may ayaw na kay Colin dahil sa pag-uugali ng lalaki habang isa naman hindi talaga magsasalita laban sa lalaki sa takot na mawalan ng kabuhayan. Tinapik-tapik ni Anthony ang kanyang mga daliri sa mesa habang tinitimbang ang sasabihin niya. Nais niyang sirain ang imahe ni Colin kay Gretchen. Sumandal siya sa upuan at ipinag-krus ang kanyang mga binti bago siya nagsalita. Huwag mo sanang mamasamain, Miss Gretchen. Pero sa tingin mo ba, may ganda kang hinaharap kayong pagiging driver lamang ang trabaho mo ni Demetrio? Concern lang ako sa'yo bilang kaibigan ka ng kapatid ko. Maganda ka. May maayos na trabaho. Mas mainam siguro kung hiwalayin mo na lang ang lalaking yon. Wala naman siyang magandang maidudulot sa'yo. Hindi siya nababagay sa isang kagaya mo, Gretchen. Na makita niyang walang naging reaksyon si Gretchen sa sinabi niya nagpatuloy pa si Anthony. Nabalitaan ko kanina mula sa mga kasama mo na maganda daw ang performance mo. Sa tingin ko, mas malaking income mo kaysa sa kanya. Natatakot lang ako na baka pagkapirahan ka lang ng Demetrio na yon. Isa pa, di na ganun ka-in-demand ng profession niya. Kapag nagkaedad na siya, mawawalan na siya ng trabaho at magiging pabigat lang siya sa'yo. Huminga siya ng malalim bago hinawakan ng kamay ni Gretchen at marahang pinisil. Alam mong matagal ko nang kilala si Demetrio, Gretchen.
Sinabi ko talaga sa'yo ang mga bagay na to dahil ayokong mahirapan ka at malugmok sa kahirapan kasama niya. Once again, I'm really concerned about your well-being. Gusto niyang maghiwalay ng tuluyan sa Demetrio at Gretchen. Una, naiinis siya sa mga kasinungalingan ni Colin. Pangalawa, ayaw niya mismo kay Colin. Gusto niya si Gretchen at wala siya ibang nais kundi ang magandang hinaharap para sa babae. At naniniwala siya ang makakapagbigay ng hinaharap na iyon. Nais niyang isipin itong di magandang makisama kay Colin at kapag naitanim niya na sa utak ni Gretchen na walang patutunguhan ng relasyon nito at ni Colin, maghihiwalay na sila kalaunan. Subalit ang walang ekspresyon ng mukha ni Gretchen, unti-unting lumamig kasabay ng marahang pagbawi ng sarili nitong kamay na hawak niya. Tumayo ito mula sa kinaupuan at wala na ang pala kaibigan nitong ngiti. Mr. Inoue, kahit isang driver lang asawa ko, nagtatrabaho siya ng mabuti. Wala naman akong nakikitang masama sa trabaho niya. Katunayan, wala yung pinagkaiba sa trabaho ko dahil pareho kaming kumikita ng marangal at marahil walang inaapakang tao. Kahit magkaiba ang halaga ng sweldo naming dalawa, pareho kami may kontribusyon sa isa't isa at sa mismong ekonomiya kaya wala akong nakikitang problema doon. Huminga na malalim si Gretchen para hamigan ang sarili niya. Di niya lubos akalain na ganito pala mag-isip ang kapatid ni Katrina. Nakakalungkot lang na mas malaki ang respeto niya sa lalaki pero mukhang mawawala yata yun ngayon dahil sa mga walang kwentang bagay na ibinubuga ng bibig nito. Isa pa, mas mabuting driver lang ang asawa ko. Dahil bukod sa trabaho niya, naaalagaan niya ako at ng pamilya niya. Kontento na ako sa pagsasama naming dalawa at masaya ako. Wala akong pakialam kung di siya mayaman dahil hindi naman perang pakay ko sa kanya. Sapat sa akin na magkasama kaming dalawa. Dagdag pa ni Gretchen. Bahagyang nasorpresa si Anthony sa mga katagang lumabas sa bibig ni Gretchen. Pagaman mahinahon ng pagsasalita nito, ramdam niya ang intensidad na bawat katagang lumalabas sa bibig ng babae. Naisa na niyang magsalita para magpaliwanag pero naunahan siya ng babae. At kung nagpunta lang po kayo dito ngayon para hamakin ang asawa ko, pues sinasabi ko po sa inyo hindi na kailangan. Siya ang pinaka-the best na lalaki na kilala ko, kaya hindi talaga tayo magkakasundo ng ideya. Kung wala na po kayo magandang sasabihin, aalis na po ako para magtrabaho. Goodbye, Mr. Inoue. Tinalikuran na siya ni Gretchen at tuluyan ng nilisan ang VIP room. Naikuyom naman ni Anthony ang kanyang palad. Di niya maiwasang mapamura. Ano bang pinakain ni Colin kay Gretchen at ganoon na lang ito kung ipagtanggol ng lalaki? He is a liar, a manipulator. Tinaloko niya si Gretchen, he's not worthy of her. Marasyang tumayo mula sa kinaupuan niya at hinabol si Gretchen. Di siya pa pwedeng umalis ng ganito magiging resulta ng pakay niya. Mabuti na lang at naabutan pa niya sa labas si Gretchen. Agad niyang hinawakan ang braso ng babae at marahang hinila paharap. Miss Gretchen, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Nagbibiro lang naman ako. Alam mong matagal na kami magkakilala ng asawa mo. Nagulat lang ako na nag-asawa na pala siya at di mo lang niya ikwento sa akin kaya nakapagsabi ako ng mga walang kwentang bagay. Sana, wag mo masyadong dibdibin ang mga sinabi ko. Bakas pa rin ang galit at pagkadismaya sa mukha ni Gretchen pero nang makita niya na seryosong paghingi ng tawad ni Anthony, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Kahit hindi ko po alam kung paano niyo nakilala ang asawa ko, gawa ng kayong presidente ng Inoue Corporation pero sa mga narinig ko po kanina, hindi mo itinuturing na kaibigan si Demetrio. Siguro sa paningin ninyo, pareho lang kaming dalawa na mababang uri at po pwede ninyong gawing biro. Pero sasabihin ko po sa inyo, walang ibang lalaking makakapantay sa asawa ko. Hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin, Gretchen. May trabaho pa po ako kaya excuse me po. Wala nang nagawa pa si Anthony, kundi pagmasdan ng likuran ni Gretchen na naglalakad palayo sa kanya. He wanted to punch the air for messing with Gretchen. His plan didn't go well. Galit na si Gretchen sa kanya ngayon at kapag nalaman ni Katrina ang ginawa niya, mananagot din siya sa babae. Bumalik sa pantry si Gretchen, uminom ng 2 baso ng malamig na tubig para pakalmahin ang sarili niya. Di pa rin nawala sa isipan niya ang aroganteng pagmumukha ni Anthony kaya di niya maiwasang mapapadyak sa labis na yamot. Nakakainis!
Mukha lang mabait sa palabas na anyo si Anthony pero nasa loob palang kulo ng lalaki. Ilang sandali pa nakarinig siya ng mensahe mula sa coordinator na masyadong mabait ang VIP customer na dumating dahil bumili ito ng latest model ng Ferrari. At counted yon sa kanyang performance. Bahagyang nasorpresa si Gretchen sa narinig pero nang may mapagtanto siya, mabilis siyang tumakbo palabas ng hall. Nakita niya si Anthony palabas na ng shop subalit hindi niya na ito naabutan. Hinarang siya ng mga kasamahan niya at binati. Ang galing mo talaga, Gretchen. Sabi pa ng VIP customer na nagpunta lang siya dito at bumili ng sasakyan para sa'yo. Oo nga no, pero bakit parang pamilyar siya? Parang nakita ko na siya sa TV at napakagwapo niya in fairness. Paano mo nakilala ang ganun kayamang customer, Gretchen? Lihim namang napailing si Gretchen. Kung masyadong low-key ang mga Yamoto, kabaliktaran naman ang mga Inoue na kilalang famous high-profile businessman. Kahit di siya mahilig magbasa ng finance magazine, alam niya, laging naman ng front page si Anthony. Di siya makapaniwala na nagpunta lang si Anthony dito para insultuhin ang asawa niya at bumili ng sasakyan bilang kabayaran sa panghahamak nito. Sa kaisipang yon, mas lalo lang nadagdagan ang inis niya sa lalaki. Kahit humingi pa to ng tawad sa kanya, di pa rin ito dapat sinabi ang mga bagay niyon kay Demetrio. Anong klaseng kaibigan ba si Anthony? Sa loob ng lampas 20 taon, si Demetrio ang pinakamabait na taong nakilala niya bukod sa kapatid niya. Huminga na malalim si Gretchen at napasulyap sa mukha ng kanyang mga kasama. Kahit hindi siya magsalita, alam niya, kakalat pa rin ang balita kalaunan. Kapatid yon ng kaibigan ko, tipid niyang sagot. Nagtataka naman ng mga kasama ni Gretchen kung bakit hindi ito masaya ngayong napakalaking komisyon na nakuha nito ngayong araw. Isa sa empleyado ng Dynamic Luxury ang nakakita ng car pick-up slip at nabasang pangalan ng bumili. Inoue Corporation. Ibig sabihin si Mr. Anthony Inoue ang nandito kanina? Malakas nitong bulalas. Oh my! Kaya pala familiar. Nagkaroon ng maingay na diskusyon ng mga kasama ni Gretchen sa counter. Nataon naman, narinig ni Andrea ang pinag-uusapan ng mga ito. Sino bang hindi nakakakilala sa Inoue Corporation? Pumapangalawa to sa pinakamayamang negosyante sa bansa kasunod ng mga Yamoto sapagkat unti-unting bumababa ang mga Okamori pagkatapos mamatay na isa sa mga anak nito. At sikat na sikat si Mr. Anthony Inoue hindi lang dahil mayaman to, kundi dahil sa angking kagapuhan na kahinaumalingan ng maraming kababaihan. Kung ang kaibigan ni Gretchen, kapatid ni Mr. Anthony, edi isa sa mga anak na babae ng mga Inoue ang tinutukoy ni Gretchen? Mukhang si Mr. Anthony palang backer ni Gretchen at hindi si Mr. Ocampo. Mabuti na lang at naging mabait na siya kay Gretchen at hindi na to nagtanim ng sama ng loob nang muntik niya na tong pag-initan nung nakaraan. Mula ngayon, mas aayusin pa niya ang pagtrato sa babae. Malaki ang achievement ni Gretchen ngayong araw, kaya ililibre ko kayo ng merienda. Anunsyo pa ni Ma'am Andrea. Sinadya talaga ni Anthony si Gretchen sa pinagtatrabahuhan nito kanina, pero hindi niya inaasahan na hindi niya agad makukuha ang loob ni Gretchen. At kahit pa bumili siya ng mamahaling sasakyan, di pa rin siya nito pinapatawad. Mukhang kailangan niyang magpatulong kay Katrina para muling mapalapit kay Gretchen and he will leave for now. Pero di ibig sabihin sumusuko na siya. He is going to pursue her again. Mula sa Dynamic Luxury, dumiretso si Anthony papunta sa mansyon ng mga Okamori. Di ba't ganun ka-close ang pamilya nila pero halos lahat sila ay naging estudyante ng matandang Okamori kaya may connection pa rin sila sa isa't isa. Top socialite din ang ginang nung kapanahunan nito, kaya lahat sila may respeto dito. Noong nawala ang granddaughter ni Grandma Hermania, tumulong din ang pamilya nila sa paghanap pero sa kasamang palad, hindi nila natagpuan ang bata. Nabalitaan niya, mas lalong bumagsak ang kalasugan ng ginang nang malaman nitong wala nang apo nitong matagal nang pinaghahanap, kaya napagpasya niya na bisitahin ng ginang. Halos 2 oras na naging biyahe niya bago nakarating sa mansyon ng mga Okamori.
Subalit sa hindi inaasahan, kakahinto pa lang ng sasakyan niya sa garahe, isang kotse din ang huminto, di kalayuan sa kanya, at isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa driver's seat. Agad na umangat ang sulok ng labi ni Anthony bago puno ng sarkasmong nagsalita. Oh, the famous driver, Demetrio, Colin Yamamoto. Bakit lumabas ka gayong working hours mo pa? Hindi ka ba natatakot na kaltasan ni Mr. Zomer Ocampo ang sahod mo? Nosy, ani Demetrio, at saglit lang na sinulupan si Anthony. Masyadong tipid kung magsalita si Colin. Isama mo pa ang malamig at arogante nitong tono na nakadagdag lang sa inis na nararamdaman ni Anthony para sa lalaki. Dumiretso si Demetrio sa bungad ng mansyon at di na muli pang tinapunan ng tingin si Anthony kahit sa gilid ng mga mata nito. Ang nakakainis lang kapag iinsultin mong isang tao ay kapag wala itong pakialam. Pakiramdam ni Anthony para lang siyang nakipagsuntukan sa hangin. Nang makitang wala talagang pakialam si Colin, agad tong sinundan ni Anthony. Subalit, mabilis siyang hinarang ng dalawang bodyguards nito. Shit you, Colin. Baka nakakalimutan mong nasa balwarte tayo ng mga Okomori. Wala kang karapatan na harangan ako dahil di naman ikaw ang pinunta ko dito. Subalit parang walang narinig si Colin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Di naman natinag ang dalawang bodyguards na humarang sa kanya, kaya sinaman niya ito ng tingin. Padaanin niyo ako. Mahigpit pong bili ni Master Colin na ayaw niyang madikit o makita ang presensya ninyo. Sarkastiko namang natawa si Anthony. Shit, bodyguards palang labanan ha? Agad niyang tinawagan ang isang dosena niyang bodyguard na nakapwesto sa labas ng mansyon para paalisin ang mga bodyguards ni Colin na humarang sa kanya nang sa ganon makapasok siya sa loob. Naiinis lang siya at parang pinaglalaroan lamang siya ni Colin. Kahit noon ganito na talaga ang ugali ng lalaki kaya lalo silang di magkasundo. Natatakot ka bang sabihin ko kay Gretchen ang sikretong tinatago mo sa kanya? Aniya nang maabutan niya ang lalaki sa harapan ng isang pinto. Tumigil sa paglalakad si Demetrio at sa wakas, tumingin na sa gawin niya. Di naman siya natinag at nakipagsukatan din ng titig sa lalaki. Bakit di mo subukan? Naniningkit ang mga mata nitong sambit. Umigting ang panga ni Anthony sa galit, dahilan para umangat ang sulok ng labi ni Demetrio. Ah! Nakalimutan ko nga palang paalala sa'yo, Gretchen is already my wife, Mr. Inoue, and there's nothing you can do about it. Dagdag pa nito sa mayabang na tono. Sarkasiko namang umiti si Anthony. Hindi lang to nanghahamon, nagyayabang pa. Wife? Nais niyang tumawa ng malakas. Pagkatapos itong itagong lahat kay Gretchen, may gana pa talaga tong ipangalandakan sa kanya na asawa na nitong babae. Akmang magsasalita si Anthony nang bumukas ang pintuan at bumungad sa kanila ang pamilyar na mukha ng mayordoma sa mansyon. Mr. Yamamoto, Mr. Inoue, pinatawag kayo ni Madam Hermania para makausap niya at di para magtalo. Pwede na po kayong pumasok sa loob. Malumanay nitong wika. Mabilis namang humupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Magkasunod lang silang pumasok sa loob. Napatingin ang matandang Okamori sa dalawang lalaking nasa harapan niya at tipid na napangiti. Ang laki-laki na niyong dalawa, pero nag-aaway pa rin kayo? Dinig na dinig ko kayo kanina sa labas. Binaling na Demetrio ang kanyang atensyon kay Grandma Hermania. Mukhang mas maayos na ang kalagayan nito kaysa nung uli siyang nagpunta sa mansyon, dahilan para makahinga siya ng maluwag. Hindi ko sinasadyang maistorbong pagpapahinga mo, Grandma. Huwag kayong mag-alala. Magtatawag ako ng bodyguards para paalisin si Anthony dito. Mabilis namang nagsalubong ang kilay ni Anthony at marahas na nilingon si Colin. Kanina pa siya nagtitimpi sa lalaking to. Hindi ba't ikaw ang nang-istorbo kay Grandma? Isa pa wala kang karapatang palayasin ako dito dahil di mo naman to bahay? Pinukol naman ni Demetrio na isang nakamamatay na tingin si Anthony. Kita mo na, napakaingay mo. Mariing napapikit si Anthony para kahit papano kumalma siya. Tinignan din niya ito na masama bago kumuha ng kutsilyo tsaka pinagbalat ng mansanas ang ginang. Di naman alam ni Hermania kung matatawa ba siya o hindi. Di talaga kayo magkasundo. Para kayong mga batang nag-aaway. Halika Colin, kumain ka nitong apple. Aya ng ninang at inabutan ng apple si Colin ay pinagbalat ni Anthony.
Para sa'yo yan, Grandma. Bakit may bibigay sa kanya? Hindi mo ba nakita? Lagi ako inaaway ng lalaki gan. Reklamo ni Anthony. Tipid namang ngumiti ang ginang. Tinapik ang kanyang balikat. Hayaan mo na, isa lang naman. Mayabang na sinulyapan ni Demetrio si Anthony bago nagsalita. Wag na po, Grandma. Baka mamaya may lason yan. Sumusobra ka na talaga, Colin. Shh! Itigil niyo na yan. Minsan ko na nga lang kayo makita tapos mag-aaway pa kayo. Matanda na kayong dalawa. Kapag pinagpatuloy niyo pa yan, hindi ko na kayo papupuntahin dito kahit kailan. Mahinahon, subalit puno ng pagbabantang sabit ng ginang. Mabilis namang tumigil ang dalawa, pero di pa rin maitatago ang disgusto sa tinginan ng mga ito, lalong-lalo na si Demetrio na tila maihahalin tulad na sa iceberg sa Antarcticang ekspresyon dahil sa lamig. Napabuntong hininga na lang sa Hermania. Di niya lubos maisip kung bakit tila tubig at apoy ang dalawang lalaki. Lagi itong nagbabangayan sa tuwing nagkikita. Napaisip siya na magandang topic nang may maalala siya. Ang cute ng sasakyan mo, Colin. Hindi ko inaasahang magmamaneho ka ng ganyang klaseng kotse. Nakangiti niyang puna nang mapasalap siya sa ibaba mula sa may bintana. Napatingin naman si Demetrio sa ibaba. Dala niya nga pala ang sasakyan ni Jomar na siyang ginagamit niya kanina. Sino bang mag-aakala na ang top 1 businessman sa Pilipinas na masyadong mapili sa lahat ng bagay pagmamaneho ng ganyang sasakyan? Bago pa man makasagot sa Demetrio, naunahan na siya ni Anthony. Alam mo ba, Grandma Hermania, paborito ni Demetrio ang sasakyan na yan? Araw-araw na yan ang gamit niya. Mas pipiliin niya yan kaysa sa Porsche niya. Pwede mong hilingin sa kanya na ipasyal ka minsan at isakay sa kotse niya. Siya po ang pinakamasayahing driver sa buong mundo. Basta po yan ang kotseng gamit niya. Sarkastikong wika ni Anthony at pinagdiinan pa ang huling katagang sinabi niya. Napangiti si Grandma Hermania sa narinig. Di man anggop ang sasakyan sa personalidad ni Colin, natutuwa pa rin siya. Hindi na. Si Colin ang namamahala sa buong dynamic kaya malamang sobrang abala siya. Mariin namang umiling si Anthony. Nako, Grandma, hindi po busy si Colin ngayon. Patambay-tambay nga lang yan eh. Alam mo bang hobby na ni Colin ang pagmamaneho ngayon? Yan ang bagong trabaho niya eh, pagiging driver. Puno ng panunukso ang tono ni Anthony. Kaya pang pagpasensya ni Demetrio ang isa o dalawang pambubisit nito sa kanya pero sumusobra ng lalaki at di niya na kayang magtimpi pa kahit nasa harapan pa nila si Grandma Hermania. Oo nga no, parang ikaw din patambay-tambay lang din. Sarado na bang restaurant business mo kaya marami kang libreng oras ngayon? Tumalim ang titig ni Anthony kay Colin. Talagang ang restaurant business pa niya ang balak nitong pundirihin gayong ayaw niya itong pag-usapan. Di pa naman maganda ang takbo ng negosyo niya ngayon. Hindi siya makapapayag na may isahan siya ng lalaking to. Gagawin niyang lahat para maiinis din to sa kanya gaya ng nararamdaman niya. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Anthony bago ibaling ang tingin kay Grandma Hermania. Speaking of cars, nakabili ako ng bagong sasakyan kani-kanina lang, Grandma. And guess what? Sa hindi sinasadya, nakasalamuha ko isang internet celebrity na si Gretchen Miranda. Kung di mo alam, masyadong maingay ang pangalan niya nitong mga nakarang araw. Masigla niyang kwento. Nang marinig ang pangalan ng kanyang asawa, marahas na lumingon si Demetrio sa gawin ni Anthony. Di naman nakaligtas kay Grandma Hermania ang reaksyon ni Demetrio, dahilan para makurious siya. Sinong Gretchen? Tanong ni Grandma Hermania, lalo na't pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Isa siyang napakagandang babae, Grandma Hermania, at hindi lang maganda, sobrang galing pa sa trabaho niya. Nakakalungkot lang at nasa miserableng pamilya siya dahil hindi siya mahal ng mga magulang niya. Sandaling nag-isip si Grandma Hermania bago nagdiwanag ang kanyang mukha. Oo nga, naalala ko na. Nakita ko sa balita ang tungkol sa kanya. Kawawa naman siya. Sigurado kung di naging madali ang pinagdaanan niya. Emosyonal niyang sambit. Sabi sa balita, 24 at ang gulang ng babae. Kung sakaling nabuhay pa si Helena, magkasing edad lang ang dalawa. Nang maisip ni Hermania si Helena, mabilis siyang nalungkot. Ilang taon siyang nangulila sa kanyang apo, umaasa na makikita pa nila ulit ang bata. Kung nakabalik man to sa kanila, mamahalin niya to at aalaga ang mabuti.
Kahit di niya lubos maisip kung paanong naaatim ng mga magulang ni Gretchen na apihin to, gayong anak rin naman to ng Teresa na yun. Parang hindi to tunay na magulang. Nang marinig niyang balita tungkol sa babae, nais niyang panoorin ang video nito tungkol sa pinagdaanan ng dalaga. Pero pinigilan siya ng mga kasambahay at nurses sa pag-aalala na baka malungkot siya at makasama sa kanya. Ilang sandali pa tumunog ang isang cellphone. Agad tong pinindot ng ginang, dahilan para mapatingin si Demetrio dito. "Is it your phone, Grandma?" Tipid namang ngumiti ang ginang. "Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba ito yung cellphone na iniwan mo? Ginagamit ko to para makinig ng mga online reading stories. Nagset ako ng alarm dahil baka makalimutan kong schedule." "Online reading?" Curious sa tanong ni Anthony. Mabilis na tumango si Grandma Hermania. "Nagtingin-tingin lang naman ako noong nakaraan. Tapos nakita ko tong account niya. Magandang boses na babaeng to. Pakiramdam ko, malapit ako sa kanya. Kaya naman kapag wala akong ginagawa, nakikinig ako ng mga reading uploads niya. Gustong-gusto niyang pakinggan ang boses ng babae sa online platform. Wala naman siyang ginagawa buong araw, kundi mahiga lang sa kama habang ang utak niya puno ng mga bagay tungkol sa kanyang nawawalang apo. Nagsisi siya kung bakit niya natagpuan agad ang kanyang apo, kaya nagdusa ito. Subalit matapos niyang mapakinggan ang reading podcast ng partikular na page, gumaan ang kalooban niya. Pakiramdam niya, kasama niya to at personal siyang binabasahan ng mga istorya. Nung iniwan ni Colin sa kanyang cellphone ito, wala sa isipan niya na marilibang siya ng bagay na ito, pero mula na mapakinggan niya ang podcast, bigla niyang nagustuhan ng may-ari ng page kahit di pa niya to nakikita sa personal. "Patingin nga," ani Anthony. Inabot naman ang ginang sa kanyang cellphone. Maya-maya namilog ang mga mata ni Anthony. "Oh, this one seems familiar, Grandma." "Talaga? Nakikinig ka rin ba ng online broadcast ng mga stories niya?" Excited pang tanong ng ginang. Sinipat ng tingin ni Anthony ang account. Maraming followers ang page nito, subalit wala pang bagong uploads. Binuksan niya ang isa sa mga uploaded recordings nito at bumungad sa kanya ang isang malamyos na boses. Natigilan naman si Demetrio, dahan-dahang napalingon sa cellphone na hawak ni Anthony. Gretchen, hindi siya po pwedeng magkamali. Boses ng asawa niyang naroon. At di niya inaasahan ng reading broadcast na nagustuhan at tinutukoy ni Grandma Hermania ay ang account ni Gretchen.